Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Bad news po sa ating motorista matapos ang dalawang magkasunod na linggong rollback. Epektibo na po ngayong araw ng Martes ang pagtataas ng higit piso kada litro sa presyo ng produktong petrolyo. Inanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang dagdag 1 peso and 35 cents kada litro sa presyo ng gasolina, habang 1 peso and 30 cents naman sa kada litro ang itataas ng diesel. Sa kerosene naman, magkakaroon ito ng karagdagang 1 peso and 10 cents kada litro. Samantala, kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals na gibain o i-demolish ang mga unauthorized business na itinayo sa mga dalampasigan at iba pang pampublikong lupain. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Sang-ayon ng Korte Suprema sa desisyon ng Court of Appeals o CA na gibain o magsagawa ng demolisyon sa mga unauthorized business na nakatayo sa mga public place dahil sa ito ay nakakaabala sa publiko. Ito ay matapos katigan ng Second Division ng Korte Suprema ang utos ng CA na gibain ang mga iligal na istruktura sa kahabaan ng Matabungkay Beach sa Lian, Batangas dahil sa kawalan ng permit o lease agreement sa pag-upa mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Bukod sa utos na demolisyon, pinagbabayad din nila ng danyos ang may-ari ng resort. Kabilang sa mga tinutukoy ay ang mga video kay machine, sari-sari store, billiard table, karinderya, at iba pang negosyo sa mga dalampasigan na may tuturing na public nuisance. Sa ilalim kasi ng Article 694 ng Civil Code, ang public nuisance o anumang gawain na pagkukulang, pagtatatag, negosyo o kondisyon na nakapipinsala sa kalusugan o kaligtasan ng mga tao, nakakasakit ng damdamin o nakabibigla, gayon din ang lumalabag sa kagandahang asal o moralidad ay nakakaapekto sa karapatang pampubliko na nagdudulot ng common conflict. Napapaloob din sa naturang article ang pagharang sa mga pampublikong kalsada o daluyan ng tubig o di naman kaya ay sagabal sa paggamit ng ari-arian. Batay naman sa DENR Administrative Order No. 2004-24 at Public Land Act o Commonwealth Act No. 141, ang mga foreshore land ay maaari lang iparenta sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagitan ng DENR. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang malungkot na balita, isang kababayan nating overseas Filipino worker o OFW ang namatay dahil sa naganap na insidente ng pagnanakaw sa Milan, Italy nitong Sabado de Gloria. Ayon sa Philippine Consulate General sa Milan, pumasok ang suspect sa apartment ng Israeli businessman kung saan namamasukan bilang helper ang Pinoy. Pinatay sa sakal ng suspect ang Pinoy helper. Naaresto naman ng otoridad ang suspect sa mismong pinangyarihan ng krimen. Sinusubukan ng makipag-ugnay ng embahada sa mga naiwang pamilya ng OFW sa Pilipinas upang mahatiran ng kinakailangang tulong. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit pisong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na. National Artist Nora Honor, inilibing na sa libingan ng mga bayani. Senate President Escudero, pinirmahan ng contempt order laban kay Ambassador Lacanilao. Kamara tinututukan ng kaso ukol sa pagpaslang kay Anson Ke bilang bahagi ng investigasyon sa Pogo. Pope Francis pumanaw dahil sa stroke at heart failure. Cardinals pansamantalang leader ng simbahang Katolika. OPM icon Haji Alejandro pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.